Magandang araw sa inyo mga tol. Welcome sa aking YouTube channel. Today, pag-uusapan natin ang mga bagay na na-experience ko na kay ADB 160 sa loob ng isa't kalahating taon. Mapa-negative man yan o positive experience, pag-uusapan natin. Inulit ko mga tol ha, base lang to sa sarili kong experience at maaaring magkakaiba tayo ng experience sa ating kanya-kanyang ADB 160. Tara, intro muna tayo. Ayun na nga mga tol, tinatayang isa't kalahating taon na ang aking ADB 160. Ano na nga bang status ni ADB 160 sa akin ngayon? At mga na-experience ko sa kanya. Unahin na natin siguro yung mga negative experience ko sa kanya. Pero para sa akin, hindi naman totally negative eh. Sinagagawan naman ng paraan at solusyon kung gugustuhin. Siguro medyo downside lang ng kaunti. But anyways, unahin na natin yung arangkada. Yung bago pa lang sa akin si ADB, medyo nakulangan na talaga ako sa arangkada kumpara sa mga kalapit ng displacement o category from 150 to 160 ng mga scooter. Inisip ko na lang na baka dahil naninibago pa ako. Pero nung tumagal na siya sa akin, ganun pa din eh. Pinagdudahan ko na rin yung driving skills ko. Baka sa akin lang yung problema. Pero hindi lang naman si ADB ang na-handle ko na motor. Kaya kahit pa paano, may idea ako kung may kahinaan talaga ang arangkada ng isang motor. Base sa pagre-research ko at mga naririnig ko, may kinalaman daw ang flyball ni ADB 160 sa arangkada. Kaya yung iba, nagpalit ng mas magaan na flyball at base naman sa kanila, nag-improve yung arangkada ng ADB nila. Pero dito sinasabing mabagal si ADB 160 mga tol ha. Pagdating kasi sa gitna at sa dulo, doon ko nararamdaman yung power ni ADB. Yung lumalabas yung pagiging 160 niya. And besides, hindi naman talaga design si ADB 160 pang karera. Design talaga siya for adventure. Kaya nga ADB stands for adventure. Teka, ano ba talaga ibig sabihin nun? Ewan ko, feeling ko lang. Kaya kung ang trip mo ay adventure o touring, pasok na pasok si ADB 160 dyan. Pangalawa is vibration. Isa to sa pinakamaugong na issue pagdating kay ADB 160 mga tol. Which is, totoo naman, talagang mabibrate si ADB 160. Ramdam ko siya hanggang binti eh, pati sa mga braso. Pero pag tumatakbo naman at nag-iinit na ang makina, mabawasan naman. Pero syempre, mabibrate pa rin and issue pa rin yun. May mga nagsasabing depende daw sa langis na ginagamit. Pero di ko pa nasubukan magpalit ng ibang langis kasi natotolerate ko naman yung vibration. Pero kung proven na sa inyo mga tol, pabulong naman ang brand ng langis. Comment nyo na lang dyan sa baba. Thanks in advance. Pangatlo, matakaw sa putik o talsiking. Itong issue na to is actually given na sa isang adventure scooter na naka-dual sports na gulong. Pero sinama ko pa rin sa listahan kasi nga na-experience ko na medyo maumay, kakalinis. Kasi kahit kaunting basa ng kalsada, talagang asahan mong maduging yan. Lalo na sa likod na parte mga tol. At may mga pagkakataon pa na umaabot kay OBR, yung talsik. Yung ibang ginagawa nila, papalit ng city drive na gulong para bawas daw talsik. Yung iba naman, lalagyan ng fender extension. Meron din na talagang tire hugger na kinakabit. Yung iba naman, acceptance na lang. Doon siguro ako. Pero para sa akin, medyo off yung tire hugger. Parang nawawala kasi yung pagka-adventure at tikas looks ni ADB pag nakatago yung gulong. Pero sa akin lang naman yon mga tol ha. Kasi pagdating sa look, kanya-kanya talaga tayo ng taste at preference there. At ang pang-apat ay ang headlight. Para sa akin, ito talaga yung masasabi kong downside pagdating kay ADB 160. Kasi sobrang importante ng headlight sa isang sasakyan. At yun na nga, mahina talagang stock na headlight ni ADB 160. And by the way mga tol sa loob ng isa't kalahating taon ni ADB 160 sa akin,
full stock pa rin siya. Wala pa akong pinapalitan. Nag-add ako ng MBL kasi nga mahina talaga ang stock ni ADB pagdating sa headlight. 30 watts lang naman ang dinagdag ko na MBL. All goods na para sa akin. Pero kung may budget kayo at gusto nyo ng mas malakas na ilaw, eh why not? Sa akin kasi goods na ako sa Senlo M1 30 watts. O Senlo, baka naman. At paalala lang mga tol, maging responsable tayo sa paggamit ng mga external lights na ikakabit natin ha. Siguraduhin natin na pasok sa guidelines ng LTO ang mga ilaw na ikakabit natin. Para maiwasan nating makasilaw ng kasalubong, para iwas disgrasya, iwas abala. At ngayon, punta naman tayo mga tol sa positive experience at mga nagustuhan ko kay ADB 160 sa loob ng isa't kalahating taon. Unahin na natin yung gas consumption. Sa ngayon, ang gas consumption ng ADB ko is nag-range from 38 to 40 kilometers per liter. At sa katulad ko mga tol na ang daily routine is trabaho, bahay, at magsundo sa isang matraffic na syudad ng Las Piñas. Teka lang, na-opens po local government ng Las Piñas. Eh, tipid na yon para sa isang 160cc na scooter. At isa yon sa mga rason kung bakit bumili tayo ng motor, di ba? Para mabilis ang biyahe at makatipid sa pamasahe. Doon pa lang, sulit na ako kay ADB. May mga nagsasabi na nakaka-maintain daw ng pagiging fuel efficiency ng isang scooter yung malinis na CVT, malinis na air filter, at throttle body. At mukhang tama nga sila. Kaya maganda pa rin talaga na regular na magpalinis ng CVT. And hopefully, pag-abot ng 15,000 odo ni ADB 160 ko, sana makapagpa-throttle body cleaning na ako. Yun! Pangalawa sa listahan ng mga positive na na-experience ko kay ADB 160 is comfort. Pagdating naman sa comfort, meron akong listahan na under nito. Para sa akin kasi medyo general pag sinabing comfort. Kaya mas himayin pa natin mula sa handling, seat height, suspension, at brakes. Unahin na natin yung handling. Bukod sa sobrang nagandahan talaga ako sa looks ng handlebar ni ADB 160, na-impress din ako sa handling niya mga tol. Sobrang daling i-maneuver, ang lawak ng turning clearance o yung paglito ng manubela. Halimbawa, nasa makipot na parking, hindi mo na kailangan mag-atras sa bante ng paulit-ulit para lang makalibre ka. Kasi, minsan, nakukuha na siya ng isa o dalawang pihit lang pagdating kay ADB 160. Kasi nga, malawak o malaki yung clearance ng manubela niya. Kaya mas nakakagalaw ka ng maayos. Pangalawa, seat height. Pagdating naman sa seat height, pasok na pasok para sa height ko ang ADB 160. Hindi masyadong mataas at hindi rin masyadong mababa. Wak sa average height ng mga Pinoy. Mataas din ang ground clearance, kaya di talaga ako masyadong nag-aalala sa mga semi-off-road na daan. Pangatlo, suspension. Sabi ng iba, matigas daw ang shock ni ADB 160. Para sa akin, tama naman sila. Pero sa una lang. Siguro after 6 months, naramdaman ko na yung magandang play ng suspension eh. Lalo na pag may OBR ako. Kaya good sa akin ang suspension ni ADB 160 hanggang ngayon. Pang-apat is brakes. Isa to sa pinaka-nagustuhan ko kay ADB 160 mga tol. Sobrang reliable ng dual disc brake. Lalo na may ABS. Tapos, sabayan pa ng HSTC. Nakaka-boost talaga ng confidence at peace of mind sa kalsada. Pero syempre, doble ingat pa rin sa pagdadrive mga tol. Laging samahan ng dasal, yun ang pinakamabisa sa lahat. Pero sana next variant, naka-dual ABS na rin si ADB 160. Abangan natin yan mga tol. At yung apat na yan, sa tingin kong dahilan kung bakit sobrang komportable ng driving experience ko kay ADB 160. At higit sa lahat, kalistahan natin, napatunayan ko kay ADB sa loob ng isa't kalahating taon yung durability niya. Proven na matibay at maasahan. Siyempre, Honda na yan eh. Isa sa malaking kumpanya ng motor. Hindi lang dito sa Pinas, pati rin sa iba't ibang panig ng mundo. At isa sa mga bentahe nila, ang pagiging matibay. In general, sobrang satisfied ako sa performance ni ADB 160 mga tol. Kayo, ano mga na-experience nyo kay ADB?
pabulong naman sa comment section mga tol. So yun lang. Sana kahit paano may napulot kayong kaalaman at idea sa mga nabanggit ko. And please, like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na katulad nito. Maraming salamat mga tol. Ride safe, more power sa ating lahat, and God bless.